si Boy Palayas at ibabahagi ko ang misteryo sa ilalim ng puno ng sampalok. Magandang gabi mga ka-shekels, muli ko si Boy Patatas at ngayon kasama ko si Boy Palayas ngayon. Pero siya akong serious dyan So, serious So yun, sir, balita. Walang bago. Walang bago. Pero may bagong kwento. Ako ito sa puno ng sampalok sa dati namin tinirahan. Lipatan namin yun. Kung pamilyar ka dun sa lugar na yun, Arpalma. Kung saan ka naligaw. Oo. Ligaw ako dun Magano kami dun nag-migrate kami, galing kami ng Estigulas no? Lumipat Pero, ang bahay. yun, lumipat namin. From elementary dun sa Estigulas, bago lumipat kami sa Arpalma, pa-high school na kami. Pa-high school lang ako. So, bali, nung sinabihan kita, Pumunta ako sa inyo. Hinanap mo yung bahay namin. Mali Pero yung ang sa Arpalma pa rin. Arpalma pa rin yung lugar. Magkamukha kasi, di ba? Akala nga ata nung magnanakaw ako dun So, bali yung kukwento natin is patungkol to sa puno ng sampalok din sa... Pero dikit kasi dun, sir. Kung mapapansin mo, di ba? May dalawang bahay na malaki. Yung bahay nila, kaibigan natin, tropa. Bago yung sa amin. Pero may... sa pagitan nun, yung may way ng mga sasakyan dun inagarahe kasi yung tio ko may taliran siya dun bago meron siyang mga sasakyan, di ba? Yung ilalim ng doon, yung puno ng sampalok, doon kami laging namimitas ng mga, syempre, yung bunga. Kakain namin, kahit dahon, sarap kainin, asin. Malawak kasi yung lugar nyo dun Malawak, malaki siya. Maraming Pero kung pansin mo, gawin. ano bang era ba yun? Or anong klase siya, style ng bahay, kung napansin mo siya. Masasabi kong Spanish design yun Pero parang Spanish design, pero parang nakinabang is American. Kasi matagal na masyado kung Spanish Pero yung nanirahan siguro no? Yung mga Amerikano ba? No? Sabi nga daw, ang mga tumira daw dun, sir, Dominican na mga pari. Base lang yun sa kwento ng mga mga nakatirang kalapit doon na mga may edad na rin. Pero kasi kung babalikan natin, wala na buo na. Wala na Kumbaga sa salitang kumbaga kinalakal na. Wala na. Kung nakapunta ako kasi ulit doon, pagsilip ko na siya, mga pinadera na siya. Bago yung bahay sanang magpapatunay dun sa lugar na wala na. Kahit yung puno nga yung puno na ikukwento ko yung ibabahag, wala na rin. Tapos talaga, ang mga natira doon, puno ng mangga. Wala na. Nung ako yung isang beses na napadpad ulit doon. Nagbago na matagal lang panahon. Napadaan din kasi ako doon, na siya, binakuha na tapos wala na talaga, lupa na lang. Yung CCTV na rin doon. Kumbaga parang iwas na rin sa mga pinagkukuha. Wala naman kung nanakawin doon kasi lupa na lang yun Wala naman tayong makukuha na doon kahit ano. Pero yung bahay na yun talaga, maraming kwento doon. Kaya nga may kukwento ko dito yung simula ng kwento natin dito yung sa Sampalok. Pero hindi talaga totally yung puno ng Sampalok ang may yung may sasakyan kasi doon nakatabi. Puno ng Sampalok yung may kwento. Pero nandun kasi yung sasakyan. Maraming misteryo doon sa puno ng Sampalok. Pero yung nadamay lang baga, yung itong sasakyan. Kung familiar ka sa Panther na sasakyan. Panther, hindi pa ako medyo siya, hawig siya ng mga Pajero. Hawigan siya ng mga Pajero. Nung panahon na to, yung pag meron kang Panther, babigtin ka na rin kasi ang ganda ng tsura nun. Tsaka medyo siya, parang quality na. Quality, pang malayo ang biyahe na rin. Kasi diba noon, pag meron kang sasakyan na na Pajero, yung Panther na sinasabi, di ba pang na mayaman na yung... Masasabi kong big time siya kasi nga Navy Yung may-ari noon, yung may-ari, Navy yung may-ari. Doon lang ginagarahe sa amin kasi napakalawak ng lupa din siya, di ba? Kung maalala mo lang, lawak talaga. Sobrang lawak. Nung hindi ako gising noon at hindi ako nagising nung gabing to. Pero nasabi na lang yung kinabukasan na. Nung gabi ng Huwebes, mag-alas 3 yun. Isa nabulabog. Karamihan doon kasi ang daming tao doon na nakatira sa pinakamalapit. Pinakasasakyan. Yung puno bago yung pinakabuka na. Maraming doon. Kung maalala mo lang, sir, may poso, may bathtub.
Yun lang, Oo. yun lang talaga. Mga sinaluma talaga yun dun lahat eh. Yun yung kwento lang ng gabing, madaling araw na yun. Nabulabog sila sa ingay nung... Bakit nangyari? Bumusinan ba naman ng napakalakas yung sasakyan? Ay, Baka- oo, skandalo yun sir. Expect nila isa na lang, baka may mga nakapasok na pusa. Pusa o aso o ano pa man. Pero yung nagkamali sila eh, kasi silyado sir eh. Ay, yung sasakyan, Oo. nakasara lahat. ng Silyado bintana. lahat yun. Silyado siya. Kasi syempre yung as ako, may-ari ako, sasarado ko talaga lahat yun. Hindi ko man iiwan ng nakabukas yun, baka pasukin ng kung ano man, di ba? Iwas nga tayo sa pwedeng posibleng mga magnakaw, mga bata, di ba? Marami mga bata doon. Pwedeng kuha na ng kung ano pa mga makukuha doon. Pero bumusina na napakalakas yung sasakyan, pero sarado. So bali, nagpatawag sila ng barangay. Yung barangay kasi doon, sa likod noon, is ibang kalye na yun eh. Kita ko nagkakamali, Lino Baron. Yung Lino Baron na yun, yung dikit na dikit lang, barangay na yun. Dito yun, sa Cavite. Kaya nangyari, yung barangay, na-alerto. Na-alarma sila. Oh, syempre, ikaw ba naman sir? Na, Busina. yung panahon kasing, di ko maalala anong taon eh. Yung panahon kasing yun, dati kasi yung mga barangay, sila sir, inabot ang umaga duty nila. Pagip Talaga. ng oras nila yun, parang umaga yata, alas 6, doon pala sila mag-out. So bali, parang skandalo na eh. Sinunta nila yung lugar. Pag-check nila, syempre una mapeperwisyo doon yung mga nandoon, yung bahagi ng mga tao doon. Eh di naingayan na dahil sa sobrang ritni, dahil alas 3 lang madaling araw, payapa pa sana pagtulog mo eh, bigla ka na bulabog eh, bulahaw eh. No, kasarapan ng tulog yun eh. So bali yung barangay na alarma, pagpunta nila sir, laking gulat nila, walang tao. Yun lang. Walang tao. Yung kasi dyan, imposibleng magkaroon ng para sa akin lang imposibleng magkaroon ng error. Ano bang tawag dun? Pwedeng Technical error. Mechanical error eh, no? Electrical Malabo error, eh, no? Hindi ko alam. Hindi kasi siya mapapaandar. Hindi naman kasi ako mekaniko sir. Pero hindi para sa akin lang. Ang electric fan, magbubukas ba yan ng hindi mo isasaksak? Siyempre. At kung sakaling isaksak mo siya, pipindutin mo pa rin yung yung switch niya. yung switch niya yan eh. May nangyari sa amin nung nakaraan, yung nasira ang TV namin. Kala nga namin, minumulto kami. Yung nasisira pala sa ang TV, automatic siyang yung volume down, volume up, hindi mo makokontrol. Oo. Yun yung masasabi natin electrical error ba yung tawag doon? Electrical error. Oh, yun. Electronic Yun yung error. electronic Parang error, may sorry. malinaw. Kasi yun, nag-short circuit yung pyesa mo. Biglang lalabo, biglang lilinaw, di ba? Yung parang kasama na lang sa Hindi man ako ganun ka-experience yan sa TV. Pero yung nangyari sa TV namin, yung dati, yung lumang TV ito, Sony pa yun eh. Yun lang, yung may papaliwanag na nangyari doon sa bagay na hindi mo mapapagana ang isang bagay hanggat hindi mo siya ginagalaw o wala kang ginagawang hindi mo siya, kung ano pa man, di ba? Hindi mo siya yung kotse, hindi mo siya in-start yung sa ganun eh. Walang tao eh. Ewan ko sir, hindi ako mekaniko pero baka naisip ko lang to. Hindi kaya may problema yung switch nung horn na yun? Buzzer ba yun? O businang yun? Hindi na yun ang malaking problema. Ang malaking problema nito, umandar. Yun. Bigot. Umandar sa sasakyan. Bukod sa napakaingay ng busina na yun, umandar pa yung sasakyan. Oh, bigot. Anong mo ba doon? Anong may papaano pa natin doon? Baka may babahaging pandagdag ba sir? Patungkol sa pangyari doon? Hindi ko alam eh. Kung umandar, lalo mga manual sir. Hindi ako mekaniko pero pwede nyo i-comment yun kung ano nga ba yun. May nangyari kasi yan eh, napanood ko ilang taon na rin para may elaborate natin. Sa bansang France, nakapanood ako sa National Geographic. Oo. Umaandar na ang sasakyan ng walang tao at ang malupit pa doon, maihatid ka niya ng sasakyan kung saan ka man nakatira. At least, naging pasahero ka lang sasakay ka lang, walang tao. Hindi ko alam kung remote control ang pagana dun sa mismong sasakyan. Ganun na sila high-tech na yun. high-tech siya sa parang 3 years ago ko pa napanood yun nitong yung ganung sasakyan. Pero yung sinasabi ko sa yung Panther is napaka-komplikado. Hindi siya ganun ka-high-tech. Kung maalala ko lang back in 2001, ganung taon siya. Hindi, no? Kaya hindi siya high-tech sir. Oo, Kundi hindi nga siya manual high-tech. sasakyan.
meron din akong idudugtong niya kwento, yung sa KMJS, yung e-bike na umandar siya, sir. Umiikot sa bahay. Nakakilabot yun. Yun din. Isa rin yun. Kasi, Sigurado. yun, pwedeng ipaliwanag na baka may nag-short doon. Pero kasi, hindi nga ako maalam sa sasakyan eh. Pero ang tingin ko, dahil mayroong switch yun eh, di ba yung e-bike may switch din ng susian yun. Din. So, ibig sabihin, kung hindi mo yun isususi, hindi ka andar yun. Hindi rin. Tsaka i-control nakapag-drive na ako ng e-bike. Kahit naman sinusi ko siya, as long as hindi ko siya ginaganon. Yung silinyador, ginagalaw yung silinyador. Hindi ko siya pinapaanda. Hindi talaga gagalaw yung bagay na yun eh. Nakapagtaka, no? Na kung totoo to na multo nga talaga, mayroon palang ganung klase, kaya palang hawakan yun. Kumbaga kaya nilang i-manubra yung sasakyan. Na ano eh. Buti na lang, may gate doon. Bumangga sa gate. So, di lalo skandalo, sir. Doon lang, inano na, nung nabulabog na, nagulat lahat eh, nakakita. Mandar, nang pumusina, mandar. Nung bumangga sa gate, doon lang sila nagkaroon ng lakas sa loob na lang din, dahil marami man sila eh. Doon na lang pinatay. Pagbukas ang pinto, patay. Doon na gano'n, karoon ng ending tong kwento kung ano, saan. Misteryoso talaga eh. Kaya itong kwento mong nakakilabot. Misteryoso. Hindi naman talaga totaling misteryoso yung sasakyan eh, kundi yung lugar, yung puno. Maraming kwento kasi doon sa puno. Siguro baka doon may something, may Para entity. manakot, ano bang entity naroon. Nakakatakot Kasi yung yun. dito yung hapon kasi, doon kami chumichicha dahil alam mo naman, mga kung kabataan pa, mga ano kami, unggoy pa kami noon eh. Kain ng sapalok, ilaw o hinog. Hindi mo naman may iwasan curiosity ng mga bata yun. Pero wala kami naramdaman noon. Wala kami naramdaman. Yun lang yung panahon na yun. Doon lang siya na matinding paramdam sir. Yung gabing yun. So sir, salamat sa iyong kwento at dito na natin ito tatapusin. Nga pala mga ka-shekel, salamat sa inyong walang sawang pagsupport at panonood. No? Nakarating kayo hanggang dulo ng video ito. So huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel muli. Ito si Boy Patatas at isang makapanindig balahibong gabi sa inyong lahat.